Okay, what's up mga kapatid? So nag-ride lang talaga ako today. Walang plano. Papauwi na rin ako pero naisip ko, sige, habang tumatakbo tayo ngayon, naisip ko kwentuhan muna tayo tungkol dito kay Pulsar NS 400Z. Total, marami na rin naman ng nangihingi ng review nito. So might as well gawin natin habang bumabiyahe tayo ngayon, no? And itong NS400Z natin has been with us for a week. This may not be very comprehensive, pero bigyan ko lang kayo ng konting first impressions, no, dito sa ating bike. So, pag-usapan natin yung looks. Una ko talagang napansin dito yung itsura. Ang dami kong pinanood ng mga vlogs sa YouTube, and mostly puro mga Indian vloggers, no, yung mga napapanood natin. And itong bike na to is very sporty, very futuristic yung dating. Pero for me, hindi siya pilit eh. Sa lahat ng kulay, nung nakita ko itong NS400Z, alam ko na if ever ito yung kukunin ko na bike, white talaga yung kukunin ko. Napakalinis tingnan, no? Tahimik, kahit terik yung araw, hindi siya nakakasawa eh. So, why this bike, no? And pag-usapan natin yung price point. Now, yung nakakatuwa kasi dito, yung mga makikita mo sa mas mahal na bike, nandito na eh. Ride by wire, may riding modes, no? Merong assist and slipper clutch. And hindi lang siya para masabing meron eh, no? May silbi talaga habang nagra-ride ka. Like for example, yung quick shifter na meron itong bike na to, tinry ko na. And it really works, no? Hindi siya gimmick, hindi siya pang brochure lang. Pag nakaandar ka na, ramdam mo eh. Smooth lang, dire-diretso, no? Basta nandun ka lang sa tamang RPM, mapapagana mo talaga yung quick shifter niya, upshift and downshift. Meron din tong phone app, may charger, and again, for less than 200,000 pesos, naka-projector headlights na to mga kapatid. So matindi talaga tong NS400Z pagdating sa value for money. Pagdating sa value proposition, parang ang hirap na tumbasan itong bike na to. Honestly, kahit tanghali, alam kong sapat na to. Kahit gabi, tinry ko na rin to sa Marilaki. Hindi ko hinanap yung MDL eh. Kaya nung una na naiisip ko, okay, magpakabit kaya ako ng MDL. Pero nung nasubukan ko siya nung gabi, isang beses na nag-ride ako sa Marilaki, I knew hindi ko siya kailangan pa eh. Next is, pag-usapan natin sandali yung engine and character. Kasi ito minsan yung worry ng mga future buyers ng bike na to, kung ma-vibrate daw ba, maingay. Well, first and foremost, yung makina na to na 373cc, although 400cc sa ORCR, kaya alam mong legit expressway to. Subok na tong makina eh. Kamag-anak to ni Dominar. This is the same engine na nilagay kay Dominar. So alam mong hindi to experimental. Hindi ka kinakabahan, no, sa katagalan. Now, sagutin natin yung tanong, may vibration? Oh. No? Pero kasi, this is a single cylinder engine. That's just the nature of the bike, no? So for me, hindi siya con, no? It's not a disadvantage. But that's exactly what you're buying, no? If you want a smoother engine, a more refined engine, then maybe you go parallel twin, maybe you go inline 4. Okay? Now, pag-usapan natin yung weight and handling. Itong bike na to, magaan, no? It's around 175 kilos. Actually less than pa nga if I'm not mistaken. Yung Ninja 400 ko before, sobrang gaan na nun at 177 kilograms. Ito halos pareho. Kaya ang dali niyang idaan eh sa lahat ng klaseng daan. Alam mo 'yun? O sa singitan, sa likuan, no? It's very natural, and
To be honest, it doesn't even look like a big bike. Diba? Sa atin kasi pag 400cc na, pag nakakatawid na ng expressway, big bike na kagad yung tawag. But this one doesn't look like one. And yet, it gives you all the practical benefits of owning a big bike, which is, being able to legally traverse yung mga expressways, lalo na kung sa Metro Manila ka nakatira. So, eto. Next na pag-usapan natin is yung fuel economy. So, ito mga kapatid, talaga hindi ko to ine-expect. Kasi, around 400 kilometers na yung odo ko dito. And, ang consumption ko ay nasa 37 kilometers per liter. Now, para sa 400cc expressway legal, grabe yun. No? Yung tipong hindi ka nagdadalawang isip kung lalabas ka ba. Diba? So, very timely na ito yung bike ko ngayon, lalo na alam nyo na napakataas ng presyo ng mga gasolina natin. So, ito hindi ka mag-iisip kung ilalabas mo ba. Kasi napakatipid. Imagine niyo, dati yung NMAX ko, okay, I used to own an NMAX TechMax. Its fuel consumption is 33 kilometers per liter. This one is more fuel efficient. Now, day ride feel. No? Sa araw, dito ko to mas na-appreciate. No? Itong bike na to, hindi siya nagmamadali. Maybe it's a better way of saying hindi siya mabilis. But, man, I just tried this. Na back ride ako. Yung pamangking ko yung nagmamaneho nitong motor. At mas kaskasero sa akin yun. And our combined weight is like maybe, I don't know, maybe 180, 190 kilos. Kinaya ng 153 kph. No? And ang bilis lang namin din nakuha yung 153 kph. No? So for me, the power is there. Sakto lang eh. No? Yung tape mo kahit short ride ka lang, satisfied ka na. So, for me, overall, itong bike, hindi ito pangyabang na bike. No? Hindi ito yung mga ipagmamalaki mo sa mga tambike, di ba? Yung magbobomba ka nung magbobomba. No, para to sa paglabas kahit wala ka namang kailangang patunayan. No, na nagra-ride ka lang kasi gusto mong mag-enjoy. Di ba? Tapos, uuwi kang mas kalmado. So, I guess that's basically it sa ating first impressions. Siguro kung meron pa kayong gustong malaman pagdating dito sa Pulsar NS400Z, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Subscribe na rin kung interesado talaga kayo dito sa bike na to, kasi I plan to make a lot of content related dito sa NS400Z. So stay tuned lang kayo mga kapatid. And kung nakaabot kayo dito, salamat sa panonood. See you sa next video. Bye.